Grabe, buhay na katang pala ang kasama ni ng mother sa sasakyan at etong ang isa nakaalpas pa. Pero mas grabe ang nangyari kay Hercules kasi nasakal siya sa kalokohan niya. Eto na nga ang ganap nung makauwi si na mother finally dito sa mansyon. Agad-agad naman ang Kuya Jomar niya dun dumiretso sa motor niya kasi na-miss niya yan. Si mother naman nagasikaso nga siya ng mga dala nila pati na nga itong mga seafood na Diyos ko hindi ko rin talaga maintindihan kung ano. Pero nga sabi ni mother tawag daw dyan ay tatus pero di pa rin nga daw siya nakakatikim yan. Syempre ito naman ang hindi mawawala. Alam niyo naman to ang niluto ni na mother sa Mindoro at pinaghirapan bago sila umuwi ang sandamakmak na kalamay. Pero most of this ay ipamimigay rin natin sa mga kamag-anak natin na dito sa Batangas. Nung time nga na to, mga kuyas natin ay busy pagbababa ng mga dala natin, ng mga pasalubong galing nga sa Mindoro. Si mother naman, unang-una nga niyang binuksan itong box na to ng punong-puno ng suman sa lihi at alam nyo ba, ngalay na ngalay daw si Kuya Jomar nyo pagdadala niyan. Sa totoo lang kasi guys, sobrang bigat talaga niyan tapos sobrang dami pa nga nating binili kaya talagang nakakangalay ang bit-bit. Si Kuya Edmar nyo naman, ang ginagawa niya nga dito ay nagbababa na itong mga sako-sakong bigas at alam nyo ba, libre yung mga bigas na yan. Yes guys, hindi natin yan binili at bigay po sa atin yan mula sa Mindoro, mula sa Pola kung hindi ako nagkakamali. O diba grabe, napaka-generous. Sino ba lang magbibigay ng sako-sakong bigas? Diyos ko, nakakatuwa, diba? Sabi ko nga may ayuda na tayo ng bigas ng ilang buwan pero syempre hindi natin naangkinin lang yan at ipapamigay rin ni mother yung Share your blessings, ika nga, at kahit nga itong suman sa lihiya, hindi lang rin para sa atin. Sabi ko naman sa inyo, pasalubong rin nga ito. Sasama na rin nga siya ni mother sa mga ipapamigay niya sa mga kamag-anak dito sa Batangas kasama nung suman na ipamimigay. Parang madami-dami rin talaga yung maibigay nating pasalubong sa mga taga dito sa Batangas at matuwa naman sila syempre. Iba kasi namin na mga kamag-anak na nandito sa Batangas, hindi rin talaga masyado nakakauwi ng Mindoro. Paano ba naman kasi mga busy na sila sa kanila mga buhay syempre at yung iba may mga negosyo pa nga na hindi maiwan-iwan. Kaya naman yung mga pasalubong na ganito malaking bagay na para sa kanila. Eto pa nga isang pasalubong na isasama natin sa kanila, bala itong sandamakmak na mga saging ipamimigay rin natin. Alam niyo naman yan talaga, hindi pwedeng mawala basta pumunta tayo ng Mindoro, may dala tayo pa uwi na sandamakmak at napakalakadaming saging. Bale, yung binuhat nga ni na Kuya Edmar at Kuya Jomar dyan ay isang batch pa lang na pinasok nila dito sa loob since medyo mabigat na nga siya. Pero grabe, tingnan nyo, napakadami na nga niyan meron pang kasunod na kukukanin. Nung time nga na to, nasa labas rin si na Mama Fiona at nakatingin nga kung ano ba yung nagaganap dito sa bahay. Si mother naman inilabas niya nga na itong mga buhay na katang nalulutuin niya. Diyos ko, nakakaloka. Pero alam nyo ba guys, nung time na sabi ni mother, hindi rin daw talaga niya alam kung paano ba niya lulutuin at sosyoktayin itong mga to kasi kawawa daw. Actually, totoo naman, kawawa talaga. Diyos ko naman, buhay ba naman kasi tas lulutuin mo, di ba nakakaloka? Sabi rin nga ni na Kuya Edmar nyo, meron daw isang natira dito at ilawan ko nga daw kasi baka meron pat bigla silang masipit. Heto nga yung isa, lumalakad-lakad pa patagilid, o di ba buhay na buhay pa talaga at akala ko nga talaga ihahagi sa akin yan ni Kuya Edmar nyo pero nagloko lang talaga siya, napatras tuloy ako. Kinuha na rin naman niya ni mother, dinala na nga doon sa mga kasamahan niya. Tingnan nyo talagang nagpipimiglas pa siya. Ito naman na yung second batch ng mga saging na dinala ni na Kuya Edmar at Kuya Jomar nyo. Mas marami nga to. Tingnan nyo nga kapag magkakasama na sila, Diyos ko, talagang sandamakmak, hindi mo maintindihan kung paano buma sila paglalalapangit. After naman nila naayusin lahat ng mga to, natulog na si mother kasi pagod nga siya sa biyahe. Pero Diyos ko, hindi rin siya nakatulog at napuyat siya dahil nga ng ganap na to. Ayun na nga, nagising siya sa iyak-iyak ni Hercules guys, madaling araw niyan at talagang sobrang iyak na iyak siya. Buti nga sana kung iyak-iyak lang pero hindi guys kasi may ginagawa na namang kalokohan na itong si Hercules. Ganito kasi talaga ang problema kapag may inhit tayong pack member, talaga magwawala itong si Hercules at gusto niyang malapitan, mapuntahan at makaisa. Kada saway rin nga ni mother ay inuulit ni Hercules yung ginagawa niya. At alam nyo naman guys, nagawa na natin ng paraan yung una niyang binutas. Tapos eto nga, nagbutas na naman siya ng panibago. This is very unusual para kay Hercules kasi alam naman natin na lagi siyang behave at kalmado. Pero nangyayari nga lang to sa kanya talaga kapag nga ganitong may inhit tayong pack members at naamoy niya yung ihi nila or yung pemperut nila. Ayan, nagwawala siya at gustong makababa. Grabe rin talaga yung iniyakan niya nung time na to kaya hindi rin talaga nakatulog si mother since hindi rin naman talaga siya nasasaway at all.